Gusto nyo bang malaman kung paano makakuha ng malalaking ulo ng bawang na kasing laki ng kamao sa susunod na tag-init sa pamamagitan lamang ng isang simpleng ritual sa taglagas? Marami ang nag-iisip na natatapos na ang pangunahing panahon ng paghahardin kapag nakapag-ani na. Pero ang totoo, sa Setyembre pala inihahanda ang pundasyon para sa isa sa mga pinakamabangong at pinakamalalaking ani. Ngayon, alamin natin ang lahat ng sikreto sa pagtatanim ng bawang na pangtaglamig, mula sa pagpili ng mga butil ng bawang hanggang sa tamang kumot na pangtaglamig para sa inyong mga taniman. At ipinapangako ko, malalaman ninyo ang ilang sikreto na hindi ipinagsasabi kahit ng mga batikang hardinero, mga sikreto na lubusang magbabago sa inyong pagtanim ng bawang. Para sa simula, alamin muna natin kung ano ba itong bawang na pangtaglamig. Hindi lang ito basta uri ng bawang. Ito ay isang tunay na mandirigma na nangangailangan ng lamig ng taglamig para matibay at magkaroon ng lakas. Ang lamig na ito ang nagpapagana sa programa ng paglaki nito. Kaya naman, sa tagsibol ay isa ito sa mga unang sumisibol, at pagdating ng tag-init, bumubuo ito ng malalaki at makatas na ulo. Kung mapapalampas ang pagtatanim sa taglagas, hindi na makakamit ang ganitong resulta. Kaya, pag-usapan na natin ang pinakamahalagang tanong na gustong malaman ng halos lahat. Kailan nga ba dapat itanim ang bawang na pangtaglamig? Pinamagatan namin ang video na ito na Setyembre, panahon ng pagtatanim. Pero syempre, isa lang itong gabay. Ang Setyembre ay isang magandang batayan para sa mga karaniwang klima. Pero ang panahon ay mapaglaro at taon-taon itong nagbabago. Kaya naman, ang bulag na pagsunod sa kalendaryo ay ang unang posibleng pagkakamali. Mayroong isang gintong patakaran na palaging gumagana sa anumang rehiyon at sa anumang panahon. Tandaan nyo ito, ang bawang na pang taglamig ay dapat itanim 3 hanggang 4 na linggo bago dumating ang matinding lamig at pagyelo. Hindi yung unang bahagyang paglamig lang ng lupa, kundi kapag talaga tuloy-tuloy nang bumababa ang temperatura at nagsisimula ng tumigas ang lupa dahil sa lamig. Bakit ba napakahalaga ng tiyak na panahong ito? Alamin natin ang lohika ng mismong halaman. Sa loob ng 3 hanggang 4 na linggong ito, ang isang butil ng bawang ay nakakagawa ng pinakamahalaga, ang pagpapaugat. Kakapit ito ng mahigpit sa lupa, uugat ng maayos, at mag-iipon ng lakas para makatagal sa taglamig. Pero sa panahong ito, hindi pa ito nakakapaglabas ng berdeng dahon sa ibabaw ng lupa. At yan ang perpekto. Ano ang mangyayari kung masyadong maaga itong itanim, halimbawa sa Agosto? Ang bawang ay hindi lang uugat, kundi susulpot din ang mga dahon. Ang maliliit nitong berdeng sibol ay lilitaw sa ibabaw ng lupa at walang awang mapapatay ng unang matinding lamig. Ito ay magpapahina sa bumbong ng bawang, at sa tagsibol ay matatagalan itong makabawi kung sakali mang mabuhay pa. Paano naman kung masyadong huli na itatanim bago pa dumating ang lamig? Ang butil ng bawang ay hindi na makapag-ugat. Magtatapos ito ng tag-araw na mahina at maaaring mabulok o mamatay sa lamig sa matigas na lupa. Kaya ibatay ninyo sa long-term na taya ng panahon para sa inyong partikular na rehiyon. Kung kayo ay nasa timog, ang tamang panahon ay maaaring sa Oktubre o kahit sa simula ng Nobyembre. Para naman sa mga hilagang rehiyon, kabaligtaran, dapat matapos na ang pagtatanim sa unang bahagi pa lang ng Setyembre. Ang pangunahing senyales ay hindi ang petsa sa kalendaryo, kundi ang temperatura sa labas at ang forecast para sa susunod na buwan. Ang layunin ninyo ay payagan ang bawang na umugat ng maayos, pero huwag itong pasulputin. Iyan ang buong sekreto ng perpektong panahon
ng pagtatanim. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mismong gagamitin nating pananim. Napagdesisyunan na natin ang panahon ng pagtatanim. Pero ano nga ba ang eksakto nating itatanim? Dito maraming nalulula sa tukso. Bakit hindi na lang bumili ng ulo ng bawang sa pinakamalapit na supermarket? Ang ganda-ganda pa, malaki, at puting-puti. Bakit pa maghahanap ng iba? Teka, ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na maaaring ikapahamak ng buong animo. Ang totoo, ang bawang na galing sa tindahan ay produkto, hindi pangtanim. Ang pangunahing layunin nito ay manatili sa istante ng matagal hanggat maaari at hindi sumibol. Para mangyari yan, madalas itong ginagamot ng espesyal na kemikal, mga pampigil tubo, growth inhibitors, na literal na humaharang sa kakayahan nitong mabuhay. Kapag itinanim mo ang ganyang sibuyas bawang, malamang ay hindi ka makakakita ng kahit anong sumisibol. Mananatili lang yan sa lupa at dahan-dahang masisira. Bukod pa rito, hindi mo rin alam kung anong uri ng bawang ang binibili mo. Minsan, ito ay maaaring spring garlic o bawang na itinatanim sa tagsibol na hindi naman talaga para sa pagtatanim bago ang taglamig at tiyak na mamamatay sa lamig. At ang pinakamasama pa, ang ganitong bawang ay maaaring may tagong sakit na maluwag mo pang naisasalin sa lupa ng iyong taniman. Kaya, ito ang ating pangalawang patakaran. Kalimutan ang bawang na nabibili sa grocery. Kailangan natin ng espesyal at malusog na pananim na talagang para sa pagtatanim sa taglamig. Hanapin ito sa mga garden center, sa mga mapagkakatiwalaang maghahalaman sa palengke o sa mga kapitbahay na ipinagmamalaki ang kanilang ani. Ito lang ang paraan para sigurado kang tama ang uri ng iyong itinatanim. Handa itong magtagal sa taglamig at magbibigay sa iyo ng napapakagandang resulta. Ayan, nahanap na natin ang tamang klase ng bawang. Pero syempre, mayroon pa ring ilang mahahalagang detalye na kailangan nating malaman. Sa pangkalahatan, ang bawang na pangtaglagas ay nahahati sa dalawang malalaking grupo. Ang naglalabas ng tangkay at ang hindi naglalabas ng tangkay. Huwag kang matakot sa mga pangalan. Napakasimple lang ng lahat. Ang may tangkay na uri ay iyong naglalabas ng mahabang tangkay ng bulaklak sa tag-init na may maliliit na butil o bulbilya sa dulo. Ang mga ulo ng bawang nito ay karaniwang mas malaki at ang mga butil sa loob ay nakaayos ng isang hilera sa paligid ng isang matigas na tangkay sa gitna. Ang walang tangkay na uri naman, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay hindi naglalabas ng tangkay. Ang mga butil nito ay mas maliit at nakaayos sa ilang hilera, parang spiral. Kadalasang mas matagal itong naiimbak para makakuha ng talagang malalaking ulo ng bawang. Kadalasang ang itinatanim ay ang mga uri na naglalabas ng tangkay. Ngayong natukoy na natin ang klase. Ngayon ang pinakamapanaghutang bahagi, ang pagpili ng mga butil para sa pagtatanim. Ang paghihiwalay ng ulo ng bawang sa mga butil ay dapat gawin sa araw mismo ng pagtatanim, huwag na huwag ng mas maaga. Kung gagawin mo ito ng isang linggo ng mas maaga, ang basehan ng butil, ang mismong parte kung saan lumalabas ang ugat, ay matutuyo at mas magiging mahina ang pag-ugat. Kaya, maingat nating paghihiwalayin ang ulo ng bawang at magsasagawa tayo ng isang mahigpit na pagpili. Kailangan lang natin ang pinakamahuhusay, yung mga nasa labas, ang pinakamalalaki at pinakamatitigas na butil. Suriin mong mabuti ang bawat isa. Dapat walang anumang batik, yupi, o bakas ng amag sa bawat butil. Dapat nakabalot ito sa isang buo at walang pinsalang balat. Ang lahat naman ng maliliit at hindi kaaya-ayang butil mula sa gitna ng ulo, dapat isantabi na lamang natin para sa pagkain. Tandaan ang simpleng panuntunan. Mula sa maliit na butil,
Hinding-hindi lalaki ang isang malaking ulo ng bawang. Ito ay batas ng kalikasan. Ang layunin natin sa yugtong ito ay hindi ang dami, kundi ang kalidad lamang ng pananim. Ngayon, napili na natin ang mga perpektong butil ng bawang. Ang susunod na tanong na laging pinagtatalunan ng mga hardinero ay, kailangan bang ibabad ang mga ito bago itanim? May nagsasabing, aksaya lang sa oras. Ang iba naman, naniniwalang hindi ito pwedeng palampasin. Ang katotohanan, gaya ng nakasanayan, ay nasa pagitan. Ang pagbababad ay hindi sa pilitan, pero isang napakahalaga at inirerekomendang gawain para itong pagpapabakuna bago dumating ang flu season. Pwede namang hindi gawin, pero mas panatag ka kung nakagawa nito. Ang pangunahing layunin ng paghahanda bago itanim ay ang pag-disinfect. Sa ibabaw ng mga butil, kahit pa mukha itong malusog, ay maaaring may mga spore ng fungi at bakterya. Kapag napunta sa mainit at mamasa-masang lupa sa taglagas, magiging aktibo ang pagdami ng mga ito at posibleng sirain ang ating magiging ani. Kaya naman, bigyan natin ang ating bawang ng kaunting spa treatment. Hindi mo kailangan ng mga komplikado at mamahaling produkto. Mayroong ilang subok at napakasimpleng paraan. Ang klasikong paraan ay ang paggamit ng mahina at mapusyaw na pink na solusyon ng potassium permanganate. Ibabad ang mga butil dito sa loob ng 20 sa 30 minuto. Ang pangalawa at mas modernong option ay ang paggamit ng biofungicides tulad ng phytosporin. Ihahalo ito ayon sa direksyon sa pakete at ibabad din ang bawang sa loob ng kalahating oras. Ang pangatlo, isang tradisyonal na paraan ay ang solusyon ng asin. Isang kutsara ng asin sa 1 litro ng tubig. Ang ganitong paliligo ay epektibo rin sa pag-disinfect. Pagkatapos, ibabad, kailangan lang patuyuin ng kaunti ang mga butil para hindi ito masyadong basa at agad ng itanim. Ang simple at mabilis na prosesong ito ay iyong proteksyon laban sa maraming sakit at kasiguruhan na magiging ganap na malusog at handa ng lumago ang iyong mga pananim. Ngayong handa na ang ating mga binhi o pangtanim, pumili tayo ng pinakamainam na pwesto para dito sa ating hardin. Ang bawang ay isang halaman na mahilig sa araw, kaya't ang pagtataniman nito ay dapat nasa pinakamaliwanag, bukas, at mabilis uminit na bahagi ng iyong bakuran. Siguraduhing walang anumang lilim mula sa bakod, puno, o anumang istruktura. Kapag mas maraming sikat ng araw ang matatanggap nito sa tagsibol at tag-init, mas lalaki at magiging mas matamis ang bawat ulo ng bawang. Ikalawang mahalagang punto, ang uri ng lupa at elebasyon. Talagang hindi gusto ng bawang ang naiipong tubig. Kung sa tagsibol o pagkatapos ng ulan ay matagal na bumabara ang tubig sa pinili mong lugar, ang mga ugat ng bawang ay magsisimulang mabulok at mamamatay. Huwag kang umasa ng magandang ani sa ganoong klase ng lupang laging binabaha. Kaya ang perpektong lugar ay isang patag na bahagi o bahagyang nakataas na lupa. Pero kung nasa mababang bahagi ang buong hardin mo, huwag kang mawala ng pag-asa. Gawan mo lang ng matataas at nakaangat na kama, raised bed, para sa bawang. Mga 20 to 25 sentimetro ang taas. Ito ang siguradong magliligtas dito mula sa pagkabasa at pagkasira ng ugat. At ang ikatlo at napakahalagang aspeto, ang pagpapalit tanim o mas simple, ang mga nauna ng tanim sa lupa. Huwag, tandaan, huwag na huwag magtanim ng bawang pagkatapos ng sibuyas, patatas o mismong bawang. Mayroon silang pare-parehong sakit at peste na naiipon sa lupa at handang umatake sa bago mong tanim. Bukod pa riyan, pareho lang ang uri ng sustansya na kinukuha nila sa lupa, kaya nagiging mahina at kulang sa sustansya ang lupa pagkatapos nila. Ang perpektong nauna ng tanim para sa bawang ay ang mga gulay na mula sa pamilya
ng kalabasa tulad ng pipino, zucchini, mga legum tulad ng gisantes, sitaw, repolyo o mga halaman na ginagamit bilang berdeng pataba, siderates. Pagkatapos ng mga ito, mananatiling buhaghag, mataba at walang sakit na karaniwan sa bawang ang lupa. Ang tamang pagpili ng lugar ay kalahati na ng tagumpay. Ang ideal na lugar ay nahanap na. Ano ang susunod? Ngayon, ihahanda natin para sa ating bawang ang isang lupang kasing komportable ng royal na kama. Dahil dito sa lupang ito, siya mananatili sa loob ng halos 8 hanggang 9 na buwan. At kung gaano siya kaginhawa doon, direkta itong makakaapekto sa laki ng ating ani sa hinaharap. Kailangan nating simulan ang paghahanda ng kamang taniman ng maaga kahit 2 linggo bago itanim para magkaroon ng oras ang lupa na umayos at lumapat. Ang unang hakbang ay ang malalim na pagbubungkal. Ang bawang ay malalim magugat, kaya kailangan nating bungkalin ang lupa ng kasing lalim ng isang buong talim ng pala, mga 20 fimo hanggang 30 sentimetro. Habang nagbubungkal, maingat nating tanggalin ang lahat ng damo at ang kanilang mga ugat, pati na rin ang mga bato. Ang ating layunin ay gawing napakalambot, magaan, at madaling pasukan ng hangin ng lupa. Ang bawang, tulad ng nasabi na natin, ay ayaw sa sobrang basa at putik na lupa. Pero hindi rin niya gaanong gusto ang maasim na lupa. Sa maasim na lupa, hirap siyang sumipsip ng sustansya, mas madalas siyang magkasakit, at ang mga ulo nito ay lumalabas na maliliit. Ang pinakaangkop na antas ng kaasiman para sa kanya ay neutral. Kung alam ninyo na maasim ang lupa sa inyong lugar, kailangan talagang i-neutralize ang kaasiman nito. Para magawa ito, habang nagbubungkal, magdagdag ng dolomite lime, slaked lime, o abo mula sa kahoy. Kung ang inyong lupa naman ay mabigat at malagkit na parang luad na nagiging parang bato pagkatapos ng ulan, kailangan itong luwagan. Magdagdag ng buhangin, peat, o maayos na nabulok na compost habang nagbubungkal. Ito ay magpapabuti sa istruktura ng lupa, gagawin itong mas mahangin at mas madaling pasukan ng ugat para sa paglago. Tandaan, ang paghahanda ng lupa ay hindi aksaya ng oras, kundi ito ang pundasyong magpapatibay sa buong tagumpay ng inyong ani sa hinaharap. Nahukay na natin ang lupa at nagawa na itong buhaghag at magaan. Ngayon, oras na para busugin ito ng tama. Ang pagpapayaman ng kamang taniman sa taglagas ay napakahalagang hakbang dahil mula sa mga sustansyang ito kukuha ng lakas ang bawang para mas tumibay ang ugat at maging matagumpay ang pagtubo nito. Pero may isang napakahalagang punto rito. Ibang-iba ang kailangan ng bawang sa taglagas kumpara sa tagsibol. Ang pangunahing pagkakamali ng maraming nagsisimula ay ang paglalagay ng sariwang dumi ng hayop o mga patabang mayaman sa nitrogen, gaya ng urea or ammonium nitrate, sa taglagas habang inihahanda ang lupa. Ang nitrogen ay siyang responsable sa paglago ng mga berdeng dahon o green mass. Kung ilalagay ito sa taglagas, maaari nating mapabilis ang hindi tamang panahon ng pagtubo ng bawang. Sisibol ang mga berdeng dahon, pero madaling masisira sa lamig at tuluyang mamamatay. Masasayang lang ang lakas ng halaman at magiging mahina ito. Kaya tandaan, walang nitrogen sa taglagas. Kaya, ano nga ba ang kailangan ng ating bawang? Sa taglagas, ang pangunahin nitong layunin ay ang pagpapalago ng matibay at malusog na sistema ng ugat. At para dito, 2 pangunahing sustansya ang kailangan, phosphorus at potassium. Ito ang mga patabang ating ilalagay. Ang pinakamainam ay superphosphate at potassium sulfate. Ibinubudbod ang mga ito sa ibabaw ng kamang taniman bago hukayin, humigit kumulang 1 kutsara ng bawat uri kada metro kuwadrado at pagkatapos ay isinasama sa lupa.
Ang phosphorus ay tinatawag na slow release na pataba. Dahan-dahan itong sisipsipin ng mga ugat sa buong taglagas at patuloy hanggang sa susunod na panahon. Samantala, ang potassium ay makakatulong upang maging mas matibay ang halaman laban sa matinding lamig. Bukod sa mga patabang mineral, mainam ding maglagay ng lubos na bulok na compost o humus, mga isang balde kada metro kuwadrado. Hindi lang ito nagbibigay ng karagdagang sustansya, kundi nagpapabuti rin sa istruktura ng lupa. Ang ganitong paghahanda sa taglagas ay magiging perpektong nutrisyonal na pundasyon para sa ating magiging masaganang ani. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang lihim na sangkap na kinagigiliwan ng maraming bihasang hardinero at magsasaka. Ito ay ang simpleng abo ng kahoy. Huwag nating maliitin ang madali at abot-kayang solusyon na ito. Para sa bawang, ang abo ay isang tunay na eliksir ng kalusugan at pagiging mabunga. Sa esensya, ito ay isang kumpletong pataba at pampaganda ng lupa sa iisang pakete, likha mismo ng kalikasan. Una sa lahat, ang abo ay isang napakahalagang pinagmumula ng potassium, phosphorus, at isang kumpletong hanay ng mga microelement, calcium, magnesium, boron, manganese, at marami pang iba. Ang maganda nito, ang lahat ng sustansyang ito ay nasa anyong madaling makuha ng mga halaman. Ang paglalagay ng abo sa taglagas ay nakakatulong sa bawang na mas kumapit sa lupa, nagpapalakas ng resistensya nito, at pinapataas ang kakayahan nitong labanan ang lamig. Ikalawa, gaya ng nabanggit na natin, ang abo ay isang mahusay na natural na pampababa ng asido sa lupa. Kung ang iyong lupa ay maasim, dahan-dahan at epektibong binabalanse ng abo ang pH level na lumilikha ng perpektong kondisyon para sa paglaki ng bawang. Hindi tulad ng apog, mas mabilis itong kumilos at may dagdag pang nutrisyon. Ikatlo, ang abo ay mayroong mga katangiang antiseptiko. Lumilikha ito ng alkalina na kapaligiran sa lupa na hindi angkop para sa paglaganap ng maraming nakakapinsalang fungi at bakterya. Kaya, nagsisilbi itong panlaban o pampigil sa iba't ibang uri ng bulok at sakit. Paano ito gamitin? Napakasimple lang. Budburan ang tuyong abo sa ibabaw ng kamang taniman bago bungkalin sa pangkalahatang sukat na humigit kumulang 1 baso bawat metro kwadrado. O kaya naman, maaaring maglagay ng isang kurot na abo direkta sa bawat butas kapag nagtatanim na haluan ng mabuti sa lupa. Ang simpleng gawaing ito ay magbibigay sa iyong bawang ng karagdagang proteksyon at nutrisyon sa buong mahabang taglamig. Handa na ang lahat, maayos na ang lupa at naghihintay na ang mga butil ng bawang. Ngayon, simulan na natin ang mismong pagtatanim. At sa puntong ito, ang lalim ng pagtatanim ay may napakahalagang papel. Hindi ito biro. Ito ang salik na kapag nagkamali ka rito, ay pwedeng magpawalang saysay sa lahat ng pinaghandaan mo. Kung masyadong mababaw ang pagtanim, ang mga butil ay maaaring mamatay sa matinding lamig o kaya'y aalsa lang sila sa lupa dahil sa pabago-bagong temperatura. Kung masyadong malalim naman ang pagtanim, ang bawang ay kailangang gumugol ng maraming lakas at panahon para lang makaakyat sa ibabaw at makita ang sikat ng araw. Mas huli itong uusbong, manghihina, at sa huli, maliit lang ang ulo ng bawang na mabubuo. Kaya, ano nga ba ang perpektong lalim? May isang simpleng panuntunan na napakatalino at madaling tandaan. Ang lalim ng pagtatanim ay dapat katumbas ng 3 ulit ng taas ng mismong butil ng bawang. Ibig sabihin, sa ibabaw ng nakatanim na butil ng bawang, dapat may 2 pang patong ng lupa na katumbas ng taas nito. Subukan nating kalkulahin. Ang karaniwang taas ng isang magandang butil ng bawang na itatanim
ay nasa humigit kumulang 2 hanggang 3 sentimetro. Kapag in-multiply natin sa 3, makukuha natin ang ideal na lalim ng butas na pagtataniman na mula 6 hanggang 9 sentimetro. Ito ang ating ginintuang pamantayan. Siyempre, kailangan ding isaalang-alang ang uri ng lupa. Sa magaan at mabuhanging lupa, maaaring magtanim ng bahagyang mas malalim hanggang 10 sentimetro dahil mas mabilis itong lumamig. Pero sa mabibigat at malagkit na lupa, kabaligtaran ang gagawin. Mas mababaw, mga 5 hanggang 6 sentimetro lang para mas madaling umusbong ang mga sibol. Pero sa pangkalahatan, ang pagtatanim sa lalim na 7 hanggang 8 sentimetro ang magiging pinakatama. Tandaan ang simpleng panuntunang ito at hinding-hindi ka na magkakamali sa lalim ng pagtanim. Napag-usapan na natin ang tungkol sa lalim ng pagtatanim. Ngayon naman, tutukan natin ang personal na espasyo ng bawat halaman. Ang bawang ay parang individualista. Ayaw niya ng masikip. Para makabuo ng malaki at buong ulo, kailangan ng bawat halaman ng sapat na espasyo para lumago ang kanyang mga ugat at makakuha ng tamang nutrisyon. Kung masyadong dikit-dikit ang pagtatanim ng mga butil, mag-uunahan sila sa sikat ng araw, tubig at sustansya sa lupa. Sa bandang huli, hindi ka makakakuha ng masaganang ani ng malalaking ulo, kundi isang taniman lamang ng maliliit at hindi gaanong lumaking bawang. Mayroong klasiko at subok na paraan ng pagtatanim na nagbibigay ng sapat na espasyo para sa bawat halaman. Ang distansya sa pagitan ng magkadikit na butil sa isang hanay ay dapat hindi bababa sa 10 o mas mainam ay 15 sentimetro. Sapat na ito para hindi sila magsagaran. Hindi rin gaanong mahalaga ang distansya sa pagitan ng bawat hanay o ang tinatawag nating agwat ng hilera. Kailangan itong gawing mas malawak, mga 20-25 sentimetro. Bakit kailangan ng ganitong kalaking agwat? Una, tinitiyak nitong may sapat na espasyo para sa pagkuha ng nutrisyon. Pangalawa, nagbibigay ito ng sapat na bentilasyon at sikat ng araw sa mga halaman na nagsisilbing mahusay na panlaban sa mga sakit na dulot ng fungi. At pangatlo, ang malawak na agwat ng hilera ay praktikal at maginhawa. Tuwing tagsibol at tag-init, mas madali para sa iyo ang magbungkal ng lupa, magtanggal ng damo, at magdilig ng taniman nang hindi nanganganib na masira ang mismong halaman. Huwag subukang makatipid ng espasyo sa pamamagitan ng pagdidikit-dikit ng taniman. Sa paghahalaman, hindi ito gumagana. Kung mas maraming espasyo ang ibibigay mo sa bawat halaman, sa tamang sukat at hindi sobra-sobra, mas masagana ang aanihin mo at mas malalaki ang mga ulo ng bawang na iyong makukuha. At ngayon, narito ang pinakakapansin-pansin pero napakahalagang punto na madalas ikagulo ng mga baguhan. Paano ba tamang itanim ang sibuyas ng bawang sa butas? Aba, parang ang dali lang, di ba? Pero dito mismo nakatago ang sikreto ng mabilis at malusog na pagsisimula. Ang bawat sibuyas ng bawang ay may itaas at ibaba. Ang ibaba ay ang base o doon sa may ugat-ugat, isang patag at medyo magaspang na bahagi kung saan ito nakakabit sa ulo ng bawang. Dito mismo lalabas ang mga ugat. Ang itaas naman ay ang matulis na dulo kung saan susulpot ang berdeng usbong. Ang ating gawain ay itanim ang sibuyas ng tuwid na tuwid, ang base pababa at ang matulis na dulo pataas. Ano ang mangyayari kung itatanim mo ito ng pahiga o mas malala pa ng pabaliktad? Wala namang sakuna. Ang bawang ay matalino at matibay na halaman. Kahit papaano ay makikita pa rin nito kung saan tutubo ang ugat at kung saan lalabas ang usbong. Pero sa pagbaliktad na ito sa ilalim ng lupa, gagamitin niya ang mahalagang oras at napakalaking enerhiya. Ang usbong ay mapipilitang umikot,
yumukod para lang makahanap ng daan patungo sa araw. Bilang resulta, huli itong susulpot, mas mahina at baluktot, at ang lahat ng lakas na ginugol sa mga acrobatic stunts sa ilalim ng lupa ay sana napunta sa pagbuo ng malaki at matabang sibuyas. Kaya, huwag magmadali. Gumawa ng tamang lalim na butas sa lupa, dahan-dahang ilagay ang sibuyas sa tamang posisyon at tabunan ng lupa. At isa pang mahalagang payo, huwag na huwag ididiin o ipiipit ang sibuyas sa lupa ng may puwersa. Maaari mong masira ang malambot na base at patigasin ang lupa sa ilalim nito na makakahadlang sa pagtubo ng mga ugat. Tanging maingat at banayad na paglalagay sa handa ng butas. Ang maliit na detalyeng ito ay direktang nakakaapekto sa lakas at bilis ng paglago ng iyong bawang. Nakatanim na? Napakagaling! Parang tapos na ang lahat ng hirap at pwede nang umuwi para magpahinga o uminom ng kape. Pero teka lang, hindi pa pala. Mayroon pa tayong isang mahalaga at marahil ang pinakamahalagang hakbang na dapat gawin, ang takpan ang ating mga tanim na bawang para sa taglamig. Tinatawag itong mulching. Ang mulch ay isang pananggalang na patong na gawa sa organikong material na inilalagay natin sa ibabaw ng taniman. Para sa bawang na itinanim bago ang taglamig o winter garlic, hindi lang ito isang payo kundi isang pangangailangan para mabuhay, lalo na sa mga lugar na may matinding o kakaunti ang snow tuwing taglamig. Bakit kailangan ito? Una, ang mulch ay parang kumot ng bawang sa taglamig. Binabalanse nito ang biglaang pagbabago ng temperatura, pinoprotektahan ng lupa mula sa matinding pagyelo sa panahon ng malalakas na lamig, at pinipigilan ang pagbuo ng yelo sa ibabaw. Sa ilalim ng ganitong takip, mas magiging komportable at matatag ang pagdaan ng taglamig ng ating mga butil ng bawang. Pangalawa, napakagaling ng mulch sa pag-ipon ng snow. At ang snow, tulad ng alam natin, ay ang pinakamainam na panangga para sa lahat ng pananim na itinanim bago ang taglamig. Kung mas makapal ang snow sa taniman, mas mainit ang pakiramdam ng bawang. Pangatlo, pagdating ng tagsibol, may isa pang magandang benepisyo ang mulch. Pipigilan nito ang mabilis na pagsingaw ng tubig mula sa lupa pagkatapos matunaw ang snow. Pananatilihin nitong maluwag ang lupa at hahadlang sa pagtubo ng mga unang damo. At habang nabubulok, ito ay magiging karagdagang organikong pataba. Ano ang pwedeng gamitin bilang mulch? Maraming pagpipilian. Tuyong mga dahon ng malulusog na puno, peat, maayos na nabubulok na compost o humus, dayami, straw, pinutol na damo na walang buto, o ang mga nahulog na dahon at karayom ng pine trees. Coniferous litter. Ang layer ng mulch ay dapat na sapat ang kapal, mula imp hanggang 10 sentimetro. Mahalagang hindi agad takpan ng taniman pagkatapos itanim, kundi kaunting panahon pagkatapos, kapag nagsimula na ang matatag na pagyelo. Ito ay para hindi magkaroon ng pugad ang mga daga sa mainit na mulch. Ang tamang pagtatakip para sa taglamig ang iyong garantiya na 100% ng iyong itinanim na bawang ay matagumpay na makakaligtas sa taglamig at sabay-sabay natutubo pagdating ng tagsibol. At narito ang pinakakamanghamanghang bahagi na madalas nakakaligtaan ng marami. Ang tunay na mahika ay hindi nangyayari sa tagsibol kapag lumilitaw ang mga unang usbong. Sa halip, nangyayari ito ngayon sa taglagas at pagkatapos ay sa taglamig, sa ilalim ng lupa sa lamig ng taglamig. Habang umiinom tayo ng mainit na tsaa at nakatingin sa labas, doon, sa ilalim ng lupa, ang bawat butil ay sumasa ilalim sa proseso ng cold hardening o stratifikasyon. Kung wala ang winter spa na ito, hindi magkakaroon ng malaki at matabang ulo ng bawang.
Hindi lang basta pagtatanim ng butil ang ginagawa ninyo. Naglulunsad kayo ng isang komplikadong prosesong biochemical. Ang pangunahing trabaho ninyo ay ang tamang pagsisimula sa taglagas. Sa tagsibol, kailangan na lang natin bahagyang tulungan ang kalikasan para makamit ang malaking ani. Kaya, buod natin. Tamang panahon, piling-pili na butil, maluwag at masustansyang lupa, tamang lalim, at ang kumot ng mulch para sa taglamig. Ito ang 5 haligi kung saan nakasalalay ang hinaharap na ani ng malaki at malusog na bawang na itinatanim sa taglagas. Sa pagsunod sa mga simpleng patakaran ito, garantisadong makakamit ninyo ang resulta na ipagmamalaki ninyo. Salamat sa pagtutok ninyo sa video na ito hanggang sa dulo. Sana ay naging kapaki-pakinabang para sa inyo ang mga payong ito. Kung may natutunan kayong bago, siguraduhin na mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang mga sikreto sa pag-aalaga ng bawang na ito sa tagsibol. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Mayroon ba kayong sariling sikreto ng pamilya sa pagtatanim ng bawang sa taglagas? O baka naman ngayon pa lang kayo magtatanim nito sa unang pagkakataon? Ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comment section